Numbers 23 verse 19. Isa lang ka bersikulo ang atong basahon karong hapon. Numbers chapter 23, bersikulo 19. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios. Naabot na mo sa amen. Anda mo maminaw sa pulong sa Dios. Sa bersikulo 19, nagingon diri ang Bible, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Basahan ako sa Biblia, sa Bisaya mga igsoon. Di nakaon na tong panatok kamera. Verse 19. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya gayud mamakak, ni ang anak sa tawo nga siya gayud maghinulsol. Miingon ba siya og siya dili mobuhat niini? Umisulti ba siya og siya dili motuman niini? Pagamputa mga higala, ang Dios magpanalangin sa mensahe. Amahan na mo nga langit nun, tabangi kami Ginoo, labi na kini amo ang unod karon Lord, kay kadaghanan sa among mga higala ug mga kaigsuonan karon, luya ang ilahang mga unod tungod Ginoo sa panahon, o basin Lord tungod kay busog pa sila Ginoo, ug adunay tentasyon Ginoo nga makatulog sila, ug mao gini Ginoo ang gusto sa yawa, kay dili gusto ang yawa Ginoo nga makadungog sila, makapaminaw sila og tarong sa imong pulong. Satan wants to steal their time, and Satan wants to steal the word na imuhang itanom sa ilang mga kasing-kasing. So I pray, Lord, that you help your people, makapaminaw sila gihapon og tarong, and tagay sila strength and grasya Ginoo, and tabangi sila Lord nga dili sila madala sa ilaha Ginoong mga unod. Panalangini Ginoo ang mensahe, panalangini ang akong pagwali, tagay ko kaalam, puna ako sa imong balang espiritu Ginoo. Nagaampo sab ko Lord nga unta maglihok ka sa mga kasing-kasing karon, unta Lord nga pinaagi sa mensahe karon Ginoo madasig ug mahigmata ang imong mga katawhan. Ginoong Dios, itugyan ako ang nabilin nga oras Lord diha sa imo, ug ako Ginoo magsalig nga ikaw Ginoong Dios mahimaya. Ug kaning tanan amahan namong ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo. Namong Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede namo maglingkod mga higala. Nagingon diri ang pulong sa Dios no sa atoa nga ang Dios kuno mga higala dili siya sama sa tao nga mamakat. Ang tao tungod kay siya makasasala siya, ang tao makapamakak. 'Di ba? Pero ang Dios dili kuno siya sama sa tao nga mamakat. Dili po siya sama mahigala sa tao nga magbag-o. Daghang mga tao mahigala ba no nga kung naa sila isulti dali magbag-o ang ilang hunahuna. Naa sila isulti nga mao ni ang ilahang ikuan pero mausab ang hunahuna sa tao. So kung imuhag yung tanawon mga igsoon, dili jud ka maka-rely totally sa tao. Kaya ang tao mag-usab-usab ang hunahuna. Kisa din sa inyo hapon, murag na mga panahon mag-usab-usab yung hunahuna, di ba no? Gingon pud sa Ginoo mahigala nga ang Dios dili pud siya sama sa tao nga kung naa siya isulti or naa siya i-promise siguro, no? Verse number 19, nga dili niya kini tumanon. So ang Dios pag naagid siya isulti sa ato dinhi sa iyang pulong, tumanon gyud na sa Ginoo. That's why ako nagsulti sa inyo mga higala, ang Dios masaligan gyud. Makasalig gyud mo aning pulong ba nga atong ginapaminaw diri sa simbahan. Kay pulong man ni sa Dios. Busa ang ako ba nung isulti sa inyong tanan karong hapon, ayaw mo pagduda sa pulong sa Dios. That's the message this afternoon. Never doubt God's word. Kay usabiha no sa mga napansin nako sa kadaghanan nga mga Kristohanon karon,
Kay mauni, basta ang mga tao, mga higala, labi na ni mga Kristohanon, mag-struggle sila, mag-doubt sila. Basta mga higala, nga kung mapansin nila, nga murag wa sila tubagas sa Ginoo, wa sila tabangi sa Ginoo sa ilang mga problema, mag-doubt sila sa iyahang pulong. Makapangutana sila no sa ilang kaugalingon nga tinuod ba kaning Bible? Murag wala may tabang ning abot sa ako Murag wa may dungog sa murag wa may tubag sa kong pag-ampo. Daghang mga Kristohanon nga mauni ang ilahang main problem karon. When problems come, when prayers seem unanswered, or when life becomes difficult, doubt begins to enter their heart. Daghang mga Kristohanon ang makasinati ani. Labi na kung adunay krisis, kalisod, o dugay matubag ang ilang pag-ampo, magsugod silang duda sa ilahang kasing-kasing sa pulong sa Diyos. But the Bible clearly teaches us something very important. Nga ang pulong sa Diyos kuno mga higala, dili kuno ni siya mapakyas. God's word can never fail. If God said it, He will do it. Kay nga naman, nabasa nato karon nadunggan nato karon gikan sa baba sa Ginoo nga siya dili sama sa tawo. Dili siya sama sa tao nga usahay mamakak. Dili siya sama sa tao may gala nga usahay makalimot. Dili siya sama sa tao may gala nga mapakya sayang saad. Ang Diyos mga higala, nagingon mga igsoon nga masaligan nato siya. But pasabot ana, ang Diyos faithful siya. You can trust Him. You can rely on Him mga igsoon. Pwede nimo ihatag ang imong tibuok nga pagsalig sa iya kay nga naman matinumanon o matinud-anon ang Dios. So never doubt the word of God. Basig na ay mga babae o lalaki dinhi nga nag-doubt ka sa pulong sa Dios. Gina-question na nimo karon ang pulong sa Ginoo. Gina-question nimo karon ang mga saad sa Ginoo. Gina-question nimo karon ang Dios, tinuod ba kaha ni siya? Gina-question na siguro nimo ang iyang gahom. Kung tinuod gamhanan ang Dios nganong wa man ni nawala akong problema? Nganong wa man ko niya tabangi karon sa ako ang kalisod nga nasinati? Higala paminaw mo, ayaw mo pagduha-duha o ayaw mo pagduda. Because the moment you doubt Him, ang Dios di gyud siya malipay sa imuha. Masamot nga dili kaniya tagdon og tabangan. Nganuman mga higala, ang doubt igagaw lang ni sa unbelief. Kung ikaw gaduda ka o gadua-dua ka, mura ra gyapon mga igsoon nga wa ka ning tuo. Ug ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi sa Hebrews chapter number 11 and verse number 6. The Bible says, "But without faith, it is impossible to please Him." Dili ba? Dili gyud malipay ang Dios kung ang tao o ang Kristohanon magduha-duha sa iyaha. Tagaan ta mog upat ka butang karong hapon mga higala. Number 1, doubt. Kibalo ba mo unsay problema aning doubt? Mao ni siya mga higala ang problema sa doubt. Number 1, doubt questions God's character. Sa sugod pa mga higala, diha sa book of Genesis, mao na gyud ni ginatanom sa yawa diha sa huna-huna sa tao. Ang yawa nagatanom siya og doubt sa huna-huna sa tao. Now ang Dios mga higala miingon na gyud siya didto kay Adan nga ang tanan nga mga punuan dinhi sa garden pwede ninyo kaunon apan ang usa ka punuan nga mao ang punuan sa kahibalo. The tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou shalt eat of it, thou shalt surely die. So gitagaan na gyud sila og klaro nga
kuan mando sa Ginoo. Now when God said that to Adam, God was not joking. God was not joking to Adam. Seryoso siya nga nag-istorya kay Adan. Genuine siya nga nag-istorya kay Adan nato. Pero kay balo ba mo unsay gibuhat mga higala ni Satanas? Gitamnan niya doubt ang hunahuna sa tao. When Eve encountered Satan, ang yawa nangutana kay Eva sa Genesis chapter 3 verse number 1. Nagingon ang yawa, "Yea, hath God said?" Nagingon ba ang Dios? So, ang gibuhat sa yawa, gi-question niya ang pulong sa Dios. Muna nga ikaw po digsoon, pag naabitaw kay problema nga atubangon sa imong kinabuhi, magbantay ka kanang i-question mo ang karakter sa Ginoo. I-question mo ang Dios. Magbantay ka na. Because the very first sin in the Bible started with doubt. Ang bitin ng utana kang Eva. Ang Diyos bagyod nagsulti ana, kay balo ba mo nga mauna ni ang karaan nga strategy ni Satan. He tries to make people question God. Parehas anang nay mga tao nga muingon sila, did God really mean that? Tumanon bagyod sa Diyos ang iyang promise? Tinuod bagyod nga ang Diyos mingtagad siya sa ako o sa akong pamilya? Mga ingunana ba nga mga question na igala? Kana mga ingunana nga mga question nga ginapangutana sa mga tao is a form of doubt. Ang duda mga igala, nag-question siya sa pagkamatinudanon sa Dios. Mura giingon sa tao mga igala nga ang Dios unsa man dili siya tinuod sa iyahang mga gipangsulti. Lord, dili ko sigurado kung tinuod ba ang imo ang gingon. But remember this mga igala, nagingon ang pulong sa Dios sa tuwa sa Titus chapter 1 verse number 2 palihog. Nagingon ang Bible sa tuwa diri mga igala, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Diha sa paglaom sa kinabuhing dayon nga ang Dios nga dili makahimo sa pagpamakak. Igsoon kung kana ba nang gina-question nato ba ang karakter sa Ginoo? Gina-question nato ang iya habitang kaya nga mabuhat sa atong kinabuhi may gala. Murag ato ang ginasulti mga igsoon sa atong kagilang nga ang Dios bakakon siya. Ngano man kay mangutana man ta, tinuod bagyod nga nag-care ang Ginoo sa ako? Tinuod bagyod nga i-keep sa Ginoo yang promise? Ang pulong sa Dios nagingon nga ang Ginoo dili siya makapamakak. If God speaks, it is always truth. Kung magstorya ang Ginoo may gala, kamaturan gyud na. O dapat tuuhan nimo na igsoon. Ayaw mo kanang tuo sa kanang ginahunghong sa yawa sa imuha nga makapahimo nimo og usa ka klase nga Kristohanon nga magduda ka o mag-question ka mga igala sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Doubt questions God's character. Ikaduha, kay balo mo sa problema ning doubt, doubt prevents God's work. Ang kaning pagduha-duha, ang kaning pagduda mga igala, mao ni magpugong sa kaning trabaho sa Ginoo. Na ang Dios may igala, permis siya nagalihok sa ato ang kinabuhi. Wala siya gahunong, wala siya gapahulay. Permanente siya gatrabaho sa ato ang kinabuhi. So kung adunay mga times mga igsoon nga murag mapansin nato nga wala na nasulbad atong problema, it is because may gala naapay gina-process ang Ginoo sa imong kinabuhi. But that doesn't mean mga igsoon nga kaning gamay ang gahom sa Ginoo. Dili niya kaya kaning sulbad ang imong problema.
Ang rason nga nung napa na siya sa imuha, tungod kay napa siya ginatrabaho sa imuhang kinabuhi. Pero whenever na ay problema diya sa imuhang kinabuhi, may gala, ayaw pag-doubt sa Ginoo. Kaya kung mag-doubt ka mga igala, mauna siya mubabag sa iyang trabaho, mauna mupugong sa iyang trabaho. Nakakita ba mo katong mga children of Israel? How many miracles ang gipakita sa Ginoo sa ilaha? Nasaksihan nila ang gahom sa Ginoo. Nasaksihan nila mga igala kung unsa kadako ang Ginoo mga igala, and yet they still doubted. What happened? Nababagan mga igsoon ang trabaho sa Ginoo sa ilaha. Ang promise niya nga unta iyahang tumanon sa ilang kinabuhi, wala niya nahatag sa mga uban nga mga katawhan niya tungod kay gasigi sila duda sa iyaha. So ang uban nila mga igsoon nangamatay dito sa kamingawan. Ang kadaghanan nila wala nakatabok dito sa suba o wala nakaangkon sa katong promised land. Kadaghanan budya sa mga Kristohanon karon na ingunana po ang ilang problema sama ni mga Israelita mga igala. Pila nakahigayon sa atong kinabuhi nga gipakitaan ta sa Dios sa iyahang grasya. Dili ba? Gipakitaan ta sa Dios sa iyang kaluoy. Nakita nato kung giun sa ta pagpangga sa Ginoo, nakita nato mayla kung giun sa ta pagpakaon sa Dios. Nakita nato kaniadto kung giun sa ta pagtabang sa Ginoo sa atong mga problema. And yet, bisan nga nanay gipakita ang Dios sa atong kinabuhi, bahin sa iyang gahom, bahin sa kung unsa siya mga igsoon, still nag-doubt ang uban nga Kristohanon. Moabot gyapon ang panahon silang kinabuhi nga i-question nila ang pulong sa Dios. Muta na sila sa ilang kaugalingon, di man siguro na tinuod kanang Biblia, kanang ginawali ni pastor, di man siguro na tinuod na. Wali-wali lang man siguro na. Mao na mga igala, imbis nga ang Dios may na siya gusto tapuson sa imong kinabuhi, nahunong ba ang trabaho sa Ginoo? Kaya nga naman, gina-work out niya ang imong doubt. Kaya kanang doubt ni mo, mao na ning babag sa iyahang trabaho. Diya sa imong kinabuhi. Pero mao po na ning babag sa iyang gusto ihatag sa imong kinabuhi. Usa sa mga rason dili ka makatilaw sa iyang panalangin tungod kay gaduda ka sa iyaha. Ang kaning pagduda sa iya may gala usa na kadako nga insulto sa Ginoo. Unsay gingon sa Bible? Basahon nato James chapter 1 verse number 6 igsoon. James chapter 1 in verse number 6. Ang Biblia nagingon diri sa ato may gala sa bersikulo 6 ug 7. Basahon nako sa Bisaya. The Bible says, apan papangayuwa siya nga may pagtuo sa walay pagduwa-duha. Kay siya nga nagaduwa-duha sama sa usa ka balod sa dagat nga gihuyop sa hangin o gituya-tuya. 7, tanawan ninyo sa gingon sa pulong sa Dios. Kay ayaw tuguti kanang tawhana sa paghunahuna, ayaw tuguti kanang tawhana sa paghunahuna nga siya makadawat og bisan unsa nga butang gikan sa Ginoo. So ang kaning pagduwa-duha sa tao mga igala, mao di ay ni mubabag sa panalangin. It blocks the blessing of God. Igsoon, basin mao nay usa sa mga rason nganong wa katabangi sa Ginoo karon sa imong problema. Ngano man ga-doubt ka sa iyaha. Pastor unsay timailan pastor sa tao nga kanang ga-doubt? Mao ni siya mga igsoon. Ang timailan sa usa ka Kristiyano nga ga-doubt sa Ginoo and still murag nag-doubt siya bato kay ginabuhat na niya ni pero murag wala man gyapon. Ang usa ka timailan kanang muingon ang Kristohanon nga kasige naman tag-ampo ani, kasige naman kog simba wa man gyapon. Na pangutana ko ninyo may gala, doubt ba na o dili? Sige man kog ampo pero mao lagi. Ay siyempre, mao magid atong kag ampo man kita. So you are you are saying mga igsoon, gasi kag ampo pero wa katabangi so karon magyala murag nakapangutana kasi mo kagalingon murag wa man na effect siguro pag ampo siguro kasi naman kog ampo. And the Bible says mga igsoon, let not that, you see, if you doubt my son, ginginan ka sa Ginoo, don't expect that you will receive anything from the Lord.
Ayaw pag-expect nga ikaw makadawat ka bisag unsa nga butang gikan sa Ginoo. Igsoon, kung ikaw gadoubt, ayaw na lang pag-ampo. That's my advice for you. Kaya nga naman mga higala, kanang imuhang pag-ampo mga igsoon, dili na i-honor sa Ginoo. God never honors prayer nga naay kauban nga unbelief or doubt. Ang i-honor sa Dios may gala kanang pag-ampo nga adunay kauban nga pagtuo. Igsoon, i-examine daw palihog ang imong kaugalingon kay nagsulti man ka gasige na kag-ampo. Kana bang mag-ampo ka? Inubanan ba nagpagtuo o inubanan nagpagduha-duha? Kay kung naanay kauban mga igala, naanay sagol nga pagduwa-duwa mga igala, giingnan ka sa Ginoo, don't expect that you will receive anything from God. Dili ka mga igala magdahom nga makadawat kag bisag unsa nga butang gikan sa Ginoo, because doubt blocks blessings. Many times mga igala, God wants to work, pero ang doubt mao nay musarado sa pultahan. In fact, si Jesucristo nagdako dito sa Galilee. Dagang mga tao kaila sa iyaha. Pero kay balubong mga igsoon, wala nagbuhat si Kristo og daghag milagro dito sa Galilee kay ang mga tao nagdoubt sa iyaha. Basahon nato ang Biblia, Matthew 13, palihog, versikulo 58. Matthew chapter number 13 in verse number 58. The Bible says, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Basahon ako sa Bisaya. Matthew 13 verse number 58. Nagingon ang Bible may gala in Matthew 13 verse number 58. Listen to this. Ang pulong sa Dios nagingon, ug siya wala naghimo og daghang dagko nga mga buhat didto tungod sa ilang pagkadili matinuohon. Nakita ninyo may how doubt blocks the work of God? How doubt blocks the blessings of God? O ang Diyos nagsulti may gala, kung ikaw mag-ampo, let Him ask of faith, nga walay pagduwa-duwa. Nga kung asa, kung ikaw mag-ampo ka, ang imong pag-ampo, dili samaan ng kwan ba? Dili bitaw sama ng usa ka bangka, nga nadya sa dagat, nga murag gituya-tuya sa hangin o sa balod. Kay kung yunana ang imuhang pagtumay gala wavering ang imong faith mga igsoon, giingnan ka sa Ginoo, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Siguro mao nay rason wa katabangi sa Ginoo. Amen. Basig mao nay usa sa mga rason sirado ang pultahan sa Ginoo para sa imuha. Kay ikaw tuod gasimba ka, ikaw tuod gaampo ka, ikaw tuod gabasa kag Bible, pero ikaw nga nagabuhat ana, ga-doubt ka sa imuang kasing-kasing. Amen. E balo ba mo ang duda mga higala, mura nagpader nga nagbabag sa buhat sa Dios. Wa ba ninyo na-realize nga ang Dios powerful siya? Wa ba ninyo na-realize nga ang Dios mga higala makahimo siya og bisag unsa nga butang mga igsoon? But when people refuse to believe, mamiss nila unsa ang gusto buhaton sa Dios. O kaning mga Kristohanon nga nagsimba karon nga naay pagduwa-duha na sa iyang pulong, ikaw nga nakadungog sa ako ang gipanglito karon, dili ka motuo ba? Ngano man natamnan ka ni Satanas og doubt sa imuhang kasing-kasing. Mao na nababagan ang trabaho sa Dios. You see, doubt prevent God's work. Ikatulo, kani ang dapat ninyo ma-realize, God honors those who believe His word. Gina-honor sa Dios, gina-rewardan niya ang mga tao nga mingtuo sa iyang pulong. Pwede mangutana may pila gyud ka porsyento nga ikaw mingtuo ka sa Biblia. Nga kini tinuod yun pure gyud ni siya. Walay error. Walay mali. Ningtuod jud ka 100%? Kay kung ningtuod ka 99% mga igala, paminaw dili gyapon na i-honor sa Ginoo.
Kaya ba mo nga na ay mga tao karon bisag mga Kristohano may gala nga ang ilahang pagtuo na lang sa pulong sa Dios 50%. Ang pagtuo nila sa pulong sa Dios 70%, 80%. Higala sultano bisag 99% pa na ang imong pagtuo may gala nga tinuod ang Bible may kung kanang 1% wa nimo na to dili gyapon ka i-honor sa Ginoo. Di gyapon mahimot ang Dios sa imong anuman nagingon ang iyang pulong, but without faith it is impossible to please Him. Ang i-honor sa Dios katong mga tao nga mingtuog yun 101% sa iyang pulong. Romans chapter 4 verse 20 and 21. Basahon na to ang Bible. Ang Biblia nagingon diri sa ato may gala. Romans chapter 4 versikulo 20 ug 21. Basahon ako sa Bisaya. The Bible says, siya wala nagduwa-duha sa saad sa Dios pinaagi sa pagkadili matinuohon. Apan lig-on siya diha sa pagtuo nga nagahatag og himaya sa Dios. Versikulo 21. Og ingon nga nadani sa hingpit nga unsa ang iyang nasaad siya makahimo usab sa pagbuhat. Higala pa maingon ani ang klase nga Kristohanon nga pasidunggan sa Ginoo, nga panalanginan sa Ginoo, nga dunggon sa Ginoo, nga rewardan sa Ginoo, nga tubagon sa Ginoo ang iyang pagampo mga higala. Kaning klase nga Kristohanon nga unsa balikon ako basa bersikulo 20 nga wala nagduwa-duwa sa iyang saad pinaagi sa pagkadili matinuohon apan lig-on sa iyang pagtuo nga nagahatag og himaya sa Dios. Pwede mangutana ikaw nga nagtawag Kristohanon sa imong sarili. Na ba kay ingon ani nga pagtuo sama sa giingon niya diri sa iyang pulong nga dapat kung ikaw mga higala makadungog sa iyang mga saad dili nimo mga higala kanang dudahan ang iyang mga saad. Ug dapat lig-on ka sa imong pagtuo. Amen. Kani nga verse naghisgot ni bahin kang Abraham. Ang Dios nagsaad sa iyang anak sa diha nga siya tigulang na. Humanly speaking mga higala, kung sa tawhanon nga pagkaistorya ug sa laktod nga pagkaistorya imposible gyud ni. Imposible nga si Abraham magkabata pa kay ang iyang asawa mga higala menopause na ang iyang asawa tiguwang na si Sarah. Pero mga higala sultihan ta mo, ha? Sa Dios wala imposible. Bisan imposible sa pananaw sa tao, paminaw, basta kung ang tao mosalig diya sa Ginoo mga higala ug sa iyang pulong, ang mga butang nga imposible sa tao, posible sa Dios. Walay imposible sa Ginoo. Si Abraham, tungod kay mingtuo si Abraham, igsoon gifulfill sa Dios ang iyang saad diha kang Abraham. Higala, mangutana mo sa ka, Pastor, what if kung wala to ningtuo si Abraham, ma-fulfill ba ka gihapon ang iyang promise nga tagaan sila anak ni Sarah? Dili. Ngano man, ang Bible nagsulti, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So dili tumanon sa Ginoo. That's why mag-doubt ang mga tao sa pulong sa Dios tungod sa ilang doubt. Nasabtan ninyo? So the more ang imuhang pagduda sa iyang mga saad o sa iyang pulong, kung in the first place sa sugod pa lang mag-doubt na ka. O sige ngon sa Biblia may gala, ang yunana nga klase nga tao may gala, dili makabarog. A double-minded man is unstable in all his ways. Di ka dapat magduda igsoon. Amen? Bisag imposible sa imong pananaw, salig gyapon sa pulong sa Dios. Amen? Ang imo bang problema karon mura bag imposible nga masulbad? Higala sultian ta mo, kanang imong problema nga sa imong pananaw murag imposible masulbad, dili na imposible sa Ginoo nga masulbad. Posible na may gala nga masulbad niya. Nakahimo man gani ang Ginoo dalan gikan may gala sa pula nga dagat. Nga wala na kadaganan ang Israel, wala na kadtuan ang Israel, ang Dios nakahimo siya dalan para sa ila. When there seems to be no way may gala, God will make a way. Karon gaduda gyapon ka na? Kay ikaw may gala nga nagduda sa saad sa Ginoo, sa sugod pa lang nagduda na ka. Sige ka makadungog sa iyang pulong, sige ka gasimba sa Ginoo, gaampo tod ka, gabasa kag Bible, pero diha sulod sa imong kasing-kasing gad-doubt ka. Ang gingon sa Ginoo sa imo ayaw pagdahom nga ikaw makadawat kag bisag unsa nga butang gikan sa Ginoo.
God honors those who believe His word. Ikaw, igsoon, tinuod ba yun nga nagtuo ka? How many of you here nagtuo jud ka nga kining Bible is word of God gani siya? Ang uban wala nag-amen, subot pasabot na ay mga nagsimba dire nga nagduda ka nga kining Bible dili ni pulong sa Dios. So gasigi kag simba, gaduda ka sa pulong sa Dios. Gasigi kag simba, siga maminaw sa kuang wali may wa ka gato sa kuang ginawali. Kay ikaw gaduda ka nga ang Biblia pulong sa Dios. Mauna pobre ka. Mao nang nagpahit ka. Mao nang naglisod ka. Mao nang mga igala nagantos ka. Nga nang wa ka tabangi sa Ginoo tungod kay nagduda ka sa iya. And the problem with doubt is kanang doubted person, ga-disobey na siya sa pulong sa Diyos. Nanong mutuman man siya sa mga mando sa Ginoo, nga gaduda man siya mga igala sa mga pulong sa Ginoo. Mo nang wagi panalangin, kanang tao nga gasigi og supak, kanang tao nga gasigi duda, mga igala, musupak na siya sa pulong sa Diyos, o kanang iyang pagsupak, mo resulta nagtunglo sa iyang kinabuhi. Amen? Basahon na to, Deuteronomy chapter number 11 kadali. Deuteronomy chapter number 11. Gingon diri may gala sa Deuteronomy chapter number 11 in verse number 28. The Bible says, Deuteronomy chapter 11 verse 28, tanawan ninyo mga igalang pulong sa Diyos. Are you still with me? Napa ba mo? Buhi pa ba mo? Natulog o wala? Don't close your eyes. Okay, paminawan niyo ang pulong sa Diyos. The Bible says verse 28, and I curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. But turn aside. Kasabot mo turn aside, maghimo siya iyahang kaugalingon nga mga action. Nga naman, di man siya mutuan eh. Di man siya mutuan eh. So yan yung iset aside. So makadungog siya mga mando gikan sa Ginoo sa diri sa Biblia, iyang i-refuse, iyang i-reject, mo disobey siya mga higala ug maghimo siya iyang nga dalan. Turn aside, paminaw mga higala. Kana nga action magdala og tunglo. So examine daw karon imong kasing-kasing. Gatuo ba gyud ka sa pulong sa Dios o gaduda ka? You see, naiwan, pastor, murag gaduda ko, pastor, kay murag wala man ko nakatilog panalangin. That's why. Wala ka panalangin kay nagduda ka. Ang seed of doubt ng gamot diha sa imuhang kasing-kasing. And that's why you keep on disobeying His word, kay nga naman, nagtubo ang kanang doubt sa imuhang kasing-kasing. Ikaw pa itong katapusan. God's word will always come true. Higala, paminaw, no matter how senseless, no, sa hunahuna sa uban nga mga tao, ang pulong sa Diyos, wala man ay sense na, paminaw, kung kana, gisulti sa Ginoo, mahitabo gyud na. Walay pulong niya nga dili mahitabo. God's word will always come true. Isaiah 55 verse 11. Basahon nato ni. Kani ang last verse nato. Isaiah 55 verse 11. The Bible says in verse number 11, nagingon ang Ginoo ha, paminaw gid mo ani nga bersikulo kay dili ni tingog ni Isaiah, tingog ni sa Ginoo, ang Dios ang nagstorya ani. Nagingon ang Dios o sa tuwa. Unsa yang gingon? Sa ingon ang akong pulong. So ang nagstorya diri ang Dios. Ang iya kunong pulong unsa man? Sa ingon nga ang akong pulong mahitabo nga nagagawas gikan sa akong baba. Kini dili mo balik nganhi kanako nga kawang. Apan kini muhimo ni anang akong ikahimuot o kini muuswag diha sa butang diin ako mipadala niini. Paminaw, tanan nga giingon sa Ginoo, mga higala, mahitabo siya.
Ang pulong sa Dios dili mapakyas. Everything God says will happen. Mga higala, ang Dios nagpromise og Misaya. Pwede mangutana sa inyo sa nahitabo. Nahitabo ba? 750 years ago, nagprophesy si Isaiah nga ang Messiah muanhi sa kalibutan. Nahitabo ba o wala? 750 years later, ning abot, natawo si Jesucristo. Ang Diyos nagpromise og kaluwasan. Nahitabo o wala? How? Namatay si Kristo og nabanhaw siya. Naay kaluwasan. Ang Diyos nagpromise siya eternal life. Tinuod ba na? Yes. Giingon mga higala sa pulong sa Diyos, whosoever shall believe it on Him shall not perish but have everlasting life. Tanan nga mudawat sa iyang anak, makadawat ni anang eternal life. Ang pulong sa Diyos di na mapakyas kung unsang iyang giingon, matuban gyud na mga higala. So kani pod ang ako ang isulti sa inyong tanan, practical application. Naminaw ba mo? When problems come in your life, hinumdumin ninyo ning tulo ka butang. Unsa man na pastor? Una, believe God's promises. Tuohi ang mga saad sa Dios, even if circumstances may gala look impossible. Siguro na ay mga member diri or Kristohanon diri nga naa kay mga circumstansya ginatubang karon nga para sa imo murag imposible naman kaayo. Yes, higala paminaw, kung para lang sa imo siguro imposible. Nga naman, ang tao limitado. Limitado ang tao resources, limitado ang limitado ang tao kaalam, limitado ang tao kaning kusog, dili ba? Pero mga higala, salig lang gyapon sa Dios. Kay siya lang man, paminaw, siya man mismo may higala nagingon, is there anything too hard for the Lord? Buti pa sabot, wala imposible sa Dios. Kung sa kadako ang imong bukid karon, kung sa kataas ang imong kaaway karon, kung sa kadako imong problema karon may gala, kung sa imong pananaw imposible man, salig yapon sa Dios, tinuod kay tinuod ang iyang mga saad sa imo. Ikaduha, reject the voice of doubt. Reject the voice of doubt. You know what? Ang doubt usually comes from fear, circumstances, or diha kay Satanas. Ang kaning doubt kasagaran magikan ni siya sa kahadlok, sa mga circumstansya. Dili ba ang uban ninyo na mga circumstansya ginatubang karon may gala? Di ba? Diha ang doubt, diha na mutubo ang doubt sa imong kasing-kasing ug diha magigala sa yawa. Magbantay ka, paminaw mo. Kanang dili ka paminaw, kanang Kristohanon dili magbasag Bible, diha siya bisitahan sa yawa. Diha katamnan sa yawa ug kanang doubt. Mao na mga ila paminaw, dili gyud pwede nga di ka magbasag Bible. Kay kada panahon nga dili ka magbasag Bible, bisitahan ka sa yawa. Mao na may ila naay mga Kristohanon karon may ila wa na sila ay pagtuo sa pulong sa Dios. Nga naman nakadominar na ang yawa ug ang kaning gitanom niya nga doubt diha sa ilang kinabuhi. So, number 1, believe God's promises. Number 2, reject the voice of doubt. Ikatulo, stand on Scripture. Balik yung kapermi sa pulong sa Diyos. Paminaw, kasagaran ba no, pag naay problema, dili ba no, say, dili mayo ito ang atong paminaw, bugat atong kasing-kasing, dili ba no, yung say, ma-stress ta, yung na may gala, and then, gusto na ito may nga kanang magpuyo lang ta, dili ta kanang gusto, maglihok-lihok, kay watay gana may gala magtrabaho, ingon na. So, ang imong buhaton mga igsoon is always mubalik ka sa pulong sa Diyos. Mubalik ka sa pulong sa Diyos. Ingin na mangigala ang yawa, bakakon ka yawa. Di ko mo to nimo, di ko mo to sa imo mga gipang sulti sa ako. Tuuhan ako ang pulong sa Diyos. Amen. So always go back to the Word of God. Higala ang akong indasi, I never doubt the promise of God. Karon nga si Mana, wala ko kay balo. Mga higala, kung sa mga problema niyo, but I know na ay mga member diri nga nagsimba nga naa kay mga problema ginatubang karon. O karon mga higala naa ka diha sa tunga. Karon mga higala naglibog ka kinsa imo ang tuuhan. Kay ang yawa karon ninggara diha sa imong kinabuhi. Gapaningkamot siya tanom og doubt sa imuhang kasing-kasing. On the other hand, naapod ang pulong sa Ginoo. Naara na sa imo igsoon kinsa imong tuuhan. Kung mas pilion nimo ang yawa, mas tuuhan nimo siya mga higala, ma-miss nimo ang reward sa Ginoo. Ma-miss nimo ang iyang tabang, ma-miss nimo ang tubag sa imong mga pag-ampo nimo.
Pero kung mutuo ka sa iyang pulong, dili ka magduda sa iyang gahom, dili ka magduda sa iyang mga saad, dili ka magduwa-duwa sa iyang pulong, maygala. Unya, maygala, sundo nimo iyang pulong, mga igsoon, paminaw. Tabangan ka sa Ginoo. So conclusion ta, remember this truth. Unsa man na siya, God cannot lie, ang Diyos dili siya makapamakat. Ngano man, pastor, Diyos man siya. Di ba ang gibasa ng God is not a man. Ang Diyos dili siya sama sa tao. Number 2, God cannot fail. Ang Diyos dili mapakyas, paminaw. Kung napakyas ka, dili na tungod kay napakyas siya sa imong kinabuhi, tungod na sa imo. Ikaw ang napakyas. You fail to trust Him. You fail to do and to perform your duties as Christians. Amen. Sunod, hinumdumin nga kamaturan, God always keeps His word. Bisagon sa kadako ang imang problema, He always keeps His word. Bisagon sa kagubot ang kalibutan, He always keeps His word. Tanan nga iyang gisulti, mahitabo na tanan. Amen? So whatever situation you are facing today, never doubt God's word. Stand on His promises. Amen. Because if God said it, it will surely come to pass. Kung giingon na siya sa Ginoo, mahitabo gyud na. Pwede mo na how much you trust Him. How much you believe His word. Pila ka porsyento? Igsoon, bisag 1%, dili ka motuo sa pulong sa Dios. 99% lang ang ginatuohan nimo diri, paminaw. That dishonors God. That insults Him. And you cannot expect anything from God. Ang iyang gitinguha sa imuhang kasing-kasing 101% nga walay pagduwa-duwa. Amen? Sige, idoko ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Never doubt God's word. Ayaw pagduwa-duha sa pulong sa Dios. Basig na ay mga lalaki o babae dinhi. You're just pretending that you believe the word of God, but in truth, you doubt the word of God. Maybe that's one reason God did not help you. Ngano man, nainsulto ang Ginoo sa imuha. You underestimated His power. You underestimated His faithfulness. You underestimated His greatness.